Okay, so in this video, we're going to begin our discussion about complex analysis. So, lesson number 1, complex numbers and arithmetic operations. So, dito i-discuss natin yung definition ng complex number, equality, and also yung arithmetic operations. Okay, so let's begin with the definition of the complex number. So, the complex number is any number of the form z equals a plus ib, where a and b are both real numbers and I is the imaginary unit. So, bakit ba nagkaroon ng complex number? So, galing kasi yan sa quadratic equation. Okay, so sa quadratic equation, meron tayong x squared plus 1 equals 0. So, nagkaroon tayo ng ganyang equation. And then, solving the equation, or solving this equation, so magiging, pag tinranspose natin to positive 1 sa right side, so magiging x squared equals negative 1. And then, yung solution natin ay magiging positive or negative square root of negative 1. Okay? So, ito yung kinonsider natin as our I. Okay? Positive or negative I. Or known as the imaginary number. Bakit siya tinawag na imaginary number? Kasi itong number na to ay nabuo na hindi kasama sa real number. Okay? So, kaya natin siya tinawag na imaginary. And combining it together, so doon nabuo yung complex number. So, another set of numbers. Okay? So, lahat ng real numbers ay complex numbers. Okay? So, halimbawa, kung yung b natin ay 0 sa given standard form ng complex number, z equals a plus ib, ang mangyayari dyan, real number na lang siya. Okay? So now, example ng complex number, let's say z. So usually, ang ginagamit natin na letter for or to denote any complex number is z. So ito yung madalas na ginagamit. So z equals, let's say 4 plus 3i. Okay. So given this complex number, yung 4 dito, ito yung tinatawag na real part ng ating complex number. Yung 3 naman, ito yung imaginary part. Okay. So real part, imaginary part. Okay, so ibig sabihin, for our notation, so kapag sinabi natin, hanapin natin yung RE of Z, given this Z, ibig sabihin yan, ano yung real part ng complex number Z? So ang real part niya is 4. Pag sinabi naman natin IM of Z, so yan yung gagawin nating notation or gagamitin nating notation. So IM of Z, ito naman yung 3. Okay? So next. How about kapag 0 yung ating real part? Okay? So, for example, meron tayong z equals 3i. Okay? So, let's make it w na lang. Since ginamit na natin yung z. So, w equals 3i. So, dito mapapansin nyo, wala yung real part or 0 yung real part. So kapag ganyan yung complex number, ang tawag natin dito ay pure imaginary number. So pure imaginary number. Okay? Then another thing na dapat nating tandaan sa complex number, so ang nasa definition natin ay a plus ib. So yung z natin ay a plus ib. Pero pwede nating isulat yan ay as a plus bi. So interchangeable yan. Pwedeng a plus ib, pwedeng a plus bi. So usually, a plus bi yung sinusulat natin kapag number lang yung a tsaka b. Pero kapag variable, so minsan
nakakasanayan natin na A plus IB. So, depende sa situation. Okay? So, punta tayo sa definition ng equality. So, kailan natin nasasabi na equal yung complex numbers? Okay. So, equality of complex numbers, let Z1 and Z2 be any complex number. So, Z1 is equal to Z2 if RE of Z1 is equal to RE of Z2 and M of Z1 is equal to M of Z2. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, equal ang complex number, equal ang complex numbers kapag yung real part niya ay equal and at the same time, yung imaginary part niya equal din. Okay? So, hindi pwedeng real part lang o kaya imaginary part lang. So, dapat parehong equal yung real part tsaka imaginary part. So, try natin yung problem na to. Number 1, for what values of x and y such that z equals 3 times the quantity x plus 4 plus I times the quantity y minus 3 and w equals x plus 3 plus I quantity 1 minus y makes z and w equal. So dito sa problem, hahanapin natin yung values of x and y na kung saan isa-satisfy niya yung equality ng z tsaka ng w. Dapat yung z at w ay maging equal. So kukunin natin yung idea ng equality of complex numbers na dapat equal yung real part, equal yung imaginary part. So doon muna tayo sa real part. So sa real part, dapat yung 3 times x plus 4 ng complex number z ay equal sa x plus 3. So dito, makukuha na natin yung value ng x, isosolve lang natin yung equation na yan. So magiging 3x plus 12 pag dinistribute equals x plus 3. So lipat natin yung x sa left side tapos yung positive 12 sa right side. So magiging 3x minus x equals 3 minus 12. Okay, so 3x minus x magiging 2x yan. 3 minus 12 is negative 9. So divide both sides by 2 para makancel yung coefficient ng x. So ang matitira, x equals negative 9 over 2. So ito na yung value ng x. So hanapin naman natin yung value ng y para sa imaginary part. So imaginary part, so ang dapat na equal dito ay yung y minus 3. So hindi na natin kailangan ilagay yung I, kundi yung imaginary part lang, y minus 3. Tapos yung imaginary part naman ng w is 1 minus y. So isolve lang din natin yung y dito. Ilipat natin yung negative y sa left side tapos yung negative 3 sa right side. So magiging y plus y equals 1 plus 3. So nabago lang yung sign nila. So y plus y is 2y tapos 1 plus 3 is 4. I-divide natin both sides by 2 para makancel natin yung coefficient ng y. So matitira na lang is 4 over 2 is 2. So ito yung values ng x and y. So ibig sabihin, dapat si x ay negative 9 over 2 tapos yung y is equal to 2 para maging equal yung z tsaka yung w. Okay, so yun yung application ng ating equality ng complex number. So punta tayo sa arithmetic operations. So arithmetic operations dito, i-discuss ko kung paano tayo mag-add, magsusubtract, mag-multiply at mag-divide ng complex number. Okay, so magbibigay lang ako ng example dito. Isang example lang and then yung paraan natin ng pag-add, pag-subtract, pag-multiply and pag-divide. So pare-pareho lang 'yun, no? Okay? So doon tayo sa addition. So paano ba natin pinag-a-add yung complex number? So sa complex number, halimbawa meron tayong dalawang complex number Z1 tsaka Z2, ipag-a-add natin sila. So ang gagawin lang natin diyan, ipagpa-plus lang natin yung real parts nila. So A1 plus A2. Tapos ipagpa-plus naman natin yung imaginary part. So magiging I and then B1 plus B2. So ganun lang siya kasimple. Pag plus mo yung real part, pag plus mo yung imaginary part, so yun na yung sum ng
dalawang complex numbers. Okay? So, ganun din kapag more than 2 complex numbers yung i-add natin. So, ipag-plus mo lahat ng real part, tapos ipag-plus mo lahat ng imaginary. So, yun na yung sum niya. Okay? So, try natin. Let's say yung Z1 is 2 plus 4i. Tapos yung imagine na, yung Z2 is equal to negative 3 plus 8i. Okay, so plug-add natin Z1 plus Z2. Ang mangyayari, pagpa-plus natin yung real part, so 2 minus 3, tapos ipagpa-plus natin yung imaginary part, that is 4 plus 8. So hindi naman 2 plus Negative 3 kasi yung real part nung isa. So 2 plus negative 3 yan, kaya naging 2 minus 3. Okay? So, mangyayari, 2 minus 3, that is negative 1. Tapos, 4 plus 8 is 12. So, plus 12i. So, ito na yung sum ng Z1 at Z2. So, ganun lang kasimple mag-add ng complex number. So, doon naman tayo sa subtraction. Okay. So, sa subtraction, same lang siya ng addition. Okay? Kapag may ipagsusubtract tayong dalawang complex number, Z1 minus Z2. So, ang gagawin lang natin, subtract natin yung real part. So, A1 minus A2. Tapos, isubtract natin yung imaginary part, B1 minus B2. Okay, so yan na yung ating formula para sa subtraction. So, pag minus natin yung real part, pag minus natin yung imaginary part. So, bigay ulit tayo ng example. Z1 is equal to 2 plus 4i. Tapos, wait lang. 2 plus 4i. 2 plus 4i. Tapos yung Z2 natin is negative 3 plus 8i. Okay, so pag minus natin to, Z1 minus Z2, this is, so 2 minus negative 3, so magiging 2 plus 3 na yan, plus I 4 minus 8. Okay, so 4 minus 8. So magiging 5, and then this is plus negative 4i, or simply 5 minus 4i. So ito yung ating difference. Okay? So now, try natin pagpalitin ng pwesto, no? Z2 minus Z1. Z1. Okay. So pag Z2 minus Z1, mauuna syempre yung ito. Negative 3 minus 2, tapos plus I 8 minus 4. So magiging ano siya, negative 5 plus 4i. Okay, so mapapansin nyo, nabago siya, no? Nabago yung sign nila pareho. Okay, so yan yung subtraction. Punta tayo sa multiplication ng complex numbers. Okay? So, for multiplication naman, ang formula natin dito, okay, so dun muna tayo sa formula. Z1 times Z2, ang gagawin natin, ipag-multiply natin yung dalawang real part nila minus yung product ng dalawang imaginary part. So, ayan yung magiging real part natin. Sa part naman ng imaginary, ipag-multiply mo yung real part nung isa sa imaginary part nung isa pa. Okay? So, magiging A1B2 plus A2B1. So, kahit alin mauna dyan kasi plus naman yan. Okay? Pwedeng A2B1, A1B2. Okay? So, nasa sa inyo na yan. So, same lang naman yan. Okay? So, try natin. Same pa rin yung given. Z1 natin is 2 plus 4i. Tapos Z2 natin is negative 3 plus 8i. So, ang mangyayari, Z1 times Z2 equals product ng real part 2 times negative 3, negative 6. Product ng imaginary part 8, 16, 24, 32, no? So, negative 6 minus 32. Okay?
plus I, A1, B2, so 2 times 8, that is 16, and then negative 3 times 4, negative 12, no? So 16 minus 12. So ano to? Negative 6 minus 32, negative 38, plus 16 minus 12, 4i. Okay, so negative 38 plus 4i. So madali lang naman tandaan yung formula, no? Product ng real minus product ng imaginary plus I, product ng real at imaginary, product ng real at imaginary, pag plusin mo lang, so yun na yung para sa imaginary part. Okay, so kung ayaw mo naman mag-memorize ng formula, so pwede naman by distribution lang. Okay, so halimbawa, so ito yung alternative method niya. Alternative method. So, pag multiply mo 2 plus 4i times negative 3 plus 8i. So, distribute lang natin. 2 times negative 3, negative 6. 2 times 8i, positive 16i. Tama? Okay. Negative 3 times 4i, negative 12i. And then 4 times 4i times 8i, 32i squared. Okay. So, yan. So, magiging ano to? Negative 6, 16i minus 12i, 4i, no? So, positive 4i. Tapos, 32i squared. Yung i squared natin is negative 1. Kaya, magiging minus 32 na lang siya. So, ang mangyayari, negative 6, negative 32, magiging negative 38 plus 4i. So, same lang naman ang lalabas. So, minsan kasi, mas gusto natin to yung i-distribute lang kasi ito yung nakasanayan natin sa algebra. Okay? But, if you can memorize this or through practice naman ay matatandaan na natin yung formula for multiplication. And actually, itong formula na to for multiplication ay galing lang naman to sa distribution, no? Okay, so kapag ilalat mo yung Z1 as A1 plus BI, A1 plus B1I, tapos yung Z2, A2 plus B2I, and then pag multiply mo sila, so yan lang din yung lalabas by distribution. Okay? So, punta tayo sa last part, yung division. Okay. So, sa division, okay. So, Z1, itong division medyo mahirap yung formula na ito, no? Mahirap tandaan. Okay, so Z1 divided by Z2 is equal to product ng real part plus product ng imaginary part over square ng real part ng Z sub 2 plus yung nasa denominator to yung nasa denominator. So square ng real part ng nasa denominator tapos square din ng nasa ng imaginary part ng denominator. Okay, so take note of that. Plus I, so ito naman hindi pwedeng mag-interchange. Dapat yung real part muna ng denominator multiply mo sa imaginary ng numerator minus, kasi minus yan kaya hindi pwede mag-interchange. A1, B2. Okay? All over, so same lang yung denominator nila. B squared. Okay? So try natin. Z1 is equal to 2 plus 4i. So iisa lang naman yung example natin, no. Ang mahalaga lang dito ay makita niyo yung concept kung paano mag-perform ng arithmetic operations sa complex number. Okay? Tapos, pwede na kayong magbigay ng kahit anong complex number, Z1 at Z2, and then i-apply nyo lang ito. No? So, makukuha mo na yung concept. Okay, so yon 2 plus 4i and then negative 3 plus 8i. So, try natin i-divide. So, Z1 over Z2 is equal to 2 plus 4i over negative 3 plus 8i. So, dito, ang gagawin uli natin, product ng real, 2 times negative 3, negative 6. Plus, product ng imaginary, so plus 32. Over, square ng nasa denominator, so square nito is 9. Plus, square nung itong 8 is 64. Okay, plus I, A2, B1. So, ito muna, negative 3, multiply mo sa 4. So, pag ganun muna.
So negative 3 times 4, negative 12. Minus 8 times 2, 16. Over, so ganun pa rin, 9 plus 64. So mangyayari, negative 6 plus 32, that is 26, right? So 26 over 64 plus 9, 73. 26 over 73. Okay? And then ito, negative plus negative 12 minus 16, negative 28 over 73i. So ayusin natin, 26 over 73 minus 28 over 73i. So dapat naka-standard form siya, naka A plus BI pa siya palagi. Okay? So yan. So ito na yung ating final answer. So meron pa tayong another way dito kung paano mag-divide. Okay? So kung ayaw mong mag-memorize ng formula for division, so pwede naman using conjugate. But i-discuss natin yung complex conjugate sa susunod na lesson. But before that, although hindi pa natin na-discuss yung complex conjugate, so try na natin yung alternative. Okay? So sa alternative, okay, balik tayo dito sa 2 plus 4i. 2 plus 4i over negative 3 plus 8i. So, ang mangyayari nito, mumultiply natin both sides sa conjugate ng denominator. So, ang mangyayari, ang denominator kasi naka-plus, gagawin lang nating minus. So, negative 3 minus 8i over negative 3 minus 8i. So, mumultiply lang natin sa ganyan. Okay? Then, kapag minultiply natin, negative 3 plus 8i, negative 3 minus 8i. So, para lang siyang sa algebra, i-square mo lang yung first term, 9, tapos i-square mo yung last term. Pero this time, naka-plus. Okay? So, i-discuss din yan sa susunod na video. Ano to? Property to ng complex conjugate. Okay? So, i-square din natin yung pangalawa, 64. And then, dito naman, kahit distributive na lang, no? Distributive property na lang gawin natin. I-distribute lang natin. So, 2 times negative 3, negative 6. 2 times negative 8i is negative 16i. 4 times negative 3, negative 12i. And then, 4 times negative 8i is negative, puro siya negative, no? 32i squared. So, pero ito magiging positive na siya. Okay? So, negative 32i squared is magiging positive 32. And 32 minus 6 is 26, right? So, 26. And then ito minus 28i over yung denominator ay 73. So, paghiwalayin lang natin, 26 over 73 minus 28 over 73i. So, yun din yung ating final answer. So, kung saan yung mas madali sa inyo ng solution, so yun yung pwede nyong gawin. Either yung formula o kaya yung alternative using complex conjugate. Okay? So, that's all for our first topic ng complex analysis. So, we will continue our discussion and our lesson number 2 is about complex conjugate.